Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, petsa 28 sa buwan sa Mayo 2025. Sangahan sa akong partner Malu Inocando Tabar, ako inyong higala sa kanginan, Attorney John Destacamento, makig-uban asad sa inyo ha, karong buntaga dinhi sa tong programa. Samtang nagpaabot ta sa atong latest weather update gikan sa Pag-asa, ato usang unahon kining mga front pages sa mga lokal o nasyonal nga mga pamantalaan ug atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, fate of 1.2 billion peso budget rests with Governor. Sa Super Balita, nangawat og cellphone aron makapamayot. Sa The Freeman, Bari 4 to review contracts executed during transition period. Sa Banat News, shootout, usa patay, sakop sa gun for hire group ni Sukol. Sa Philippine Daily Inquirer, worries over EDSA jam spur calls for more preps. Og sa The Philippine Star, BBM insists, I don't want VP impeached. Mao kadto mga front pages sa mga lokal ug nasyonal nga mapamantalaan dinhi sa ato sa atong pagbalik atong suwayan pag-contact ang Pag-asa para sa weather update unya ato sang susihon ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Metro Cebu and Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, gisukit-sukit na ni incoming Mayor Nestor Archival ang pipila ka mga empleyado sa Cebu City Hall kung angay pa ba silang ipabilin ubos sa iyang administrasyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Isip kabahin sa transition phase ngadto sa bag-ong liderato, gisukit-sukit na ni incoming Mayor Nestor Archival ang pipila ka mga empleyado sa Cebu City Hall. Sa kasamtangan, magpabilin una sulod sa 3 ka buwan ang mga empleyado, ilabi na ang mga job order, co-terminus employees suguban pa, subay sa ilahang evaluation. Usas sa mga basihan ngailang ng taon kung ang usa ka empleyado aduna bay abilidad sa gisudlang buhatan. Kini aron matud pa, dili mausik ang panudlanan sa syudad tungod kay wala gipahaom sa iyahang kapasidad ang job description nga iyang gidawat. So mao na atong gitanaw now, di man ta pwede nga ato nang ibutang because ang gobyerno mas maarkansi ang delivery sa basic services dili mapatuman sa saktong oras. Arkansi ang syudad. Gikan sa kapin 7,000 ka mga total number of employees sa City Hall. Anara sa dulan 3,000 ang casual employees, kapin 2,200 ang job order o 187 ang co-terminus workers. Usas sa mga problemang nasugatan ni Archival sa diyang nagsugod sa iyang evaluation, mao ang mga trabahante nga matud pa wa pa nakadawat sa ilang sweldo. Apan suma pa ni outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia nga sagad mo tumaw ang suliran sa sweldo so sa ka-empleyado tungod lang sa kakuwang sa iyahang appointment paper. Sa kay ta gustong daghan sa kayo nobra kasi kung nay trabaho mo pa. So I think in Cebu naging 7,462 Ang kumantuan ng Danny Garcia ang DMDP nga kung mahimo magbaton og job fair alang sa mga maapektuhang empleyado tungod sa bag-ong administrasyon. Kini aron matabangan sila nga makapangita og laing katrabahoan taliwas sa nimong gidangatan tungod sa bag-ong nga liderato. Gian Navarro, CCTN News. Samtang incoming administration ni Mandawi City Mayor-elect Jongki Uwano ni question sa donasyon sa mga bag-ong sakyanan ngadto sa 15 ka mga SK chairpersons. Matud pa nga nasuta nga giingong gilimitahan ang umaabot nga administrasyon kung asa kini igahin. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa sesyon sa Konseho sa Siyudad sa Mandawi kagahapon, nalakip sa agenda ang pagsugyot nga donasyon sa Hilux nga sakyanan sa 15 ka mga sangguniang kabataan chairman. Gikwestiyon kini sa incoming administration ni Mayor-elect Tadio Jongki Uwano nga pipila na lang kasimana mulingkod na sa katungdanan. Gikwestiyon sa incoming city administrator nga si Attorney Gonzalo Salim Maligon ang timing sa donasyon. Iyang gibutyag nga ang maong mga sakyanan na turnover o gipagamit lang kini sa SK officials ni adtong Nobyembre miaging tuig apan ang legal nga proseso alang sa donasyon gipatuman lang karon. Ang mga opisyal sa SK nga nakadawat sa mga sakyanan gikan sa 15 ka barangay, lakip sa Paknaan, Labugon, Luok, Magikay ug Basak nga gikatahong kaalyado sa kasamtangang administrasyon. Matud ni Maligon nga ang maong asset iya sa syudad ug dili sa bisan kinsang opisyal. So karon nga bag-o ng administration ikalit lag donate. Of course, di ko ka-speak sa ilang mind but kung ako'y pangutanon, matud pa sa mayot, obvious ani nga dili na mawa na ni sa ownership sa city, dili na nila ma-recall and decide kung asa ang best use ani nga mga assets. Matud pa ni Maligon nga dili practical sa pagkakaroon ang pag-donate tungod ang mga opisyal sa SK walay legal o financial nga kapasidad sa pagmintinar sa mga sakyanan tungod kay ang kasamtangang balaod nagdili sa SK sa paggamit sa pondo alang sa gasolina, repair ug pag-hire og mga driver. Dugang pa niya nga daghang mga departamento sa syudad ang mas nanginahanglan og sakyanan nang hinaot siya nga hatagan og konsiderasyon ang umaabot nga administrasyon sa pagdesisyon kung unsaon pagahina ang mga sakyanan. Ang maong sugyot sa donasyon padayong gi-review sa Committee on Law sa sangguniang panlungsod o gilauman nga muluwat unya og rekomendasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Department of Justice misusi sa Department of Foreign Affairs kung anong adunay 3 ka pasaporte si Attorney Harry Roque. Nagpabiling pinangita na sa balaod ang kanhi presidential spokesperson tungod sa giingong pagkalambigit niini sa POGO operations. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kuyog sa mga opisyal sa Mandawi Business Permit Licensing Office, Mandawi City Police Office, Bureau of Fire Protection,
Magpakisayod si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ngadto sa Department of Foreign Affairs nganong nakakuha si Harry Roque og 3 ka Philippine passports. Ilabi na nga gipangita na karon sa balaod ang kaniadtong spokesperson sa Duterte administration nga si Roque tungod sa giingong pagkalambigit sa Pogo Hub sa Pampanga. Giduso sa Department of Justice ang pag-cancel sa mga pasaporte ni Roque ngadto sa Angeles City sa Regional Trial Court. Gitataw ni Remulla nga adunay mga kalahian ang mga pasaporte ni Roque sama lang sa iyang middle ug second name. Maong uting kayo nila kini subay na sa ilang gidusong petisyon ngadto sa korte aron i-cancel sa hingpit ang pasaporte ni Roque. Nagpabilin gawaston si Roque dito sa Europa aron matud pa duyugan ang nahimong pagkasikop ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ngadto sa International Criminal Court. Kinibisan pa man og nagatubang siya sa mga patong-patong nga kaso, ilabi na ang qualified og human trafficking tungod sa Pogo operations. Giluwatan ni Remulla ang maong pamahayag atol sa pagsusi sa Terminal 3 sa Ninoy Aquino International Airport kung aduna bay kalambuan sa check-in counters alang sa mga mopaubos sa immigration officers. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, gitataw sa Mactan Electric Company kon MECO nga wa na kuryentehan ang duha nila ka mga linemen niadtong Biyernes og nakaangkon lang kini og electrical burn. Kini human nga adunay ni ulbong sunog sa dihang natandog sa konduktor sa ilang grounding clusters ang live wire. Kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Filerca. Gitataw ni General Manager Gilbert Pagobo sa Mactan Electric Company kon MECO nga wa na kuryentehan ang ilang duha ka mga linemen niadtong Biyernes sa hapon sa dihang padung unta kining mag-ayo sa linya sa kuryente sa Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matud niyang sa maong higayuna, padung pangpaungon ang kuryente tungod kay aduna sila scheduled preventive maintenance ug nangandam pa ang maong mga linemen. Apan nalihok ang gisakyan nilang bucket truck ug natandog sa live wire ang conductor sa ilang gikuptan nga grounding clusters. Hinungdan nga adunay ni ulbong sunog ug nasilaban ang duha ka mga linemen. There was no electrocution because our lineman was not able to actually to touch the wire. It was just the conductors, the grounding cluster swinging to the wire that caused the fire. Then ang dool man ato ang lineman, so mauto sila na pasok. It was just an electrical burn, not an electrocution. Ang usa ka lineman nga kasamtangang nagpaalim sa tambalanan nga si Junrel Labago mo'y nagrabihan tungod kay siya mo'y pinakaduol sa dihang niulbo ang kayo sa maong higayuna. Dugang pa sa General Manager nga kasamtangan na usab silang nagpahigayon og investigasyon kung nganong nalihok ang maong bucket truck. Again, we were trying to find out was it an error on the operator because the bucket truck can be operated in 2 points man. It can be operated up there or it can be operated down. In cases like that, ang operate is actually ang taas because they're more mas makita Manila. Sunod semana, posibleng makabalik na sa iyang trabaho si Jomer Cabiso nga nakagawas na sa tambalanan ni adtong adlong Domingo. Samtang sunod semana usab gilaumang makagawas na si Rabago sa tambalanan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Regional Highway Patrol Group kon HPG-7 milusad og checkpoint sa Dalan Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Subo ug misusi sa mga sakyanan, labi na sa mga pampublikong sakyanan sama sa traditional PUJ, modern jeep, bus ug taxi. Kini aron pahimangnuan nga tumanon ang tanang lagda sa trapiko subay sa istriktong pagpatuman nila niini sa sunod semana. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nag-checkpoint ang mga sakop sa Highway Patrol Group 7 sa Osmeña Boulevard. Ilang tumong mao ang pagpahibaw sa mga driver sa publiko nga mga sakyanan sama sa traditional public utility vehicle, modern jeep o mga bus. Lakip na ang mga pribado nga mga sakyanan nga sa sunod semana. Istrikto na nila nga ipatuman ang balaod sa trapiko. Ipahibaw ang mga driver nga isulom ang ilang uniforme, kinahanglan nga nakapantalon o nakasapatos, nakasuot sa seatbelt o labaw sa tanan, dili manigarilyo. Wala lang una manakop ang mga pulis sanglit na mihimo lang sila og warning sa mga drivers nga tumanon lang ang tanang lagda sa trapiko aron dili makasugat og problema sanglit sa sunod nila nga operation. Istrikto nila kini nga ipatuman. Usa sa mga exampulan ang driver sa 06C nga nagbiyahe og Guadalupe Colon sa dihang gi-check sa HPG naka-chanelas lang kini nga mahinungdan nga gitambagan siya nga magsapatos. Bilas. Sampai bawal. Manigarilyo. Bawal sa pasero sa sanitary sa mga driver, diba? Kung may violation kayo nagsunod mo. Pero karon magpahibaw sa pininyo mga kana bawal.
ni Police Colonel Wilbert Parilla, Regional Chief sa HPG7, nga doon mga driver nga mga abusado nga bisan na pasahero nanigarilyo kini wala mag-uniform o nakatsinelas lang. Kininaabot na silang buhatan tungkol sa daghang reklamo nga mga manakayay kag ipaagi sa ilang Facebook page nga mahinungdan nga ila kining giaksyonan. Iyang giduga nga bisan doon presensya sa mga traffic personnel dili na kini mo patuo ug muhunong na bisan doon traffic sign nga no stopping. Bisag na ang ato mga enforcers nakakita muhunong lang gyapon bisag asa. So wala nagirespeto sa tuwang mga enforcers. And then second is kaning manigarilyo bisan og nag-drive magsulob og sleeveless, naka-shorts, naka-chinelas which is supposed to be dili na nila buhaton. Ang driver dapat naka-uniform na sila sa ilahang company and then naka-sapatos and then pinakabawal ginang manigarilyo ka while driving. Kanini mihatag ang HPG og warning aron nga magmatgo na ang mga driver nga kinahanglan mutuman sa mga lagda sanglit dako og multa ang mapahamtangan niini. Lagip sa nabantayan sa HPG7 mao ang nanghinubra nga overloading sa mga modern jeep ug mga bus. Giangko ni Parilla nga gihatagan og pagtugot ang pag-overload sa mga bus apan kutob lang sa 3 ngadto na sa 5 ka mga pasahero ug usa ka kapyot sa PUG apan wala na kini gisunod. Before doon na tay meeting, coordination meeting ana sa mga traffic operators. Usa ta gipatawag gipa-attend sa coordination meeting sa mga drivers, grupo sa mga operators nga mihangyo sila during rush hours nga maka-overload because dili makaya in one time pagkuha sa mga pasahero so daghang matanggong. So na himit up to siya halfway nga they are allowed but to a certain numbers only ang pwede sa mga overload sa mga sakyanan. Sa sunod semana mohimo sila operation din ang manakpan isyuhan kinig temporary operators permit kung TOP o kung masakpan nga nanigarilyo o nakatsinelas lang ang driver o wala pag yun mag-seatbelt, dakong multa ang nagpaabot kanila. Arnold Bustamante, CCTV. Mao katong mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47 unya. Dili ta mag-break lang sa attorney ato sa ning i-break lain ang atong i-break ron. Kay doon na tayo nadawat nga report no and confirm na ni kay ang nagpadayag sa dang iyahang mga anak nga ang gipalagput nga magbabalaod nga si Arnolfo Teves Jr. sa Negros Oriental na gisikop kagabi dito sa iyang Pinoy-anan sa Dili, Timor-Leste. Unya ang iyang anak nga si Axel Teves mo ni kumpirmar niini sa usa ka social media post. Si Teves kinsa maoy representante kaniadto sa Tercero Distrito sa Negros Oriental kasamtangang nasud sa Timor-Leste human siya gitumbok nga maoy mastermind sa pagpatay ni anhing Governor Roel Degamo ni atong tuig 2023. Sa kining video nga gipost sa anak ni Teves, mga napo ka segundos lang ni atong makita nga siya pugos nga gikuha sa iyang Pinoy-anan sa mga individual nga gituhuan nga mga police and immigration officers sa Timor-Leste. Matud ni Axel Teves sa usa ka video nga iyaw sang gi-upload uban ni ining mao nga footage, gi-pick up lang kuno. Niingon siya they just picked him up without documents, without warrants or any form of legal documents. They just came in forcefully, took him out forcefully. Iya sang gitumbok nga iyang amahan nga si Teves nakadaog na sa extradition case dito sa Timor-Leste court. Niingon si Axel Teves that the Timorese court ruled in favor of my father. Supposed to be he should be in Timor living peacefully and safety, but we were shocked that just last night he was illegally kidnapped and illegally detained. Si Teves giingong nang naangol sa maong pagkasikop ug karon nanawagan sila sa United Nations kabahin sa matud pa unlawful arrest. Usa ka Portuguese news agency ni kumpirmar sab sa maong pagkasikop ug si Teves kauban ang iyang Portuguese lawyer atol sa iyang pagkasikop. So mao na ang pinaka latest labing uwahi dito sa kauluhan. I don't know kung unsa poy kuan ani atong susihon gikan sa itong mga kaubanan sa Phil Products Dumaguete kung makakuha sila karong adlaw og reaksyon gikan sa byuda sa gobernador nga mausay I'm sure makahatag og reaksyon kabahin ni ini nga development. Kay kining
nahibong ko partner nga nganong arrest na sa nang gigamit karon kay sa akong pagka-dumdum ani doon na naman ni na ang status ani niya was under house arrest man ni siya last year. So apparently di ay sa katong mga detalye nga imong giingon nakadaog siya sa extradition case. Extradition case. So mao ni nga didto na siya ni Pundo, didto na siya kasamtangan nga nag-instalar sa Timor Leste nya karon na nahibong lang kay nganong all of a sudden naabot ni mga otoridad dito to arrest him or should I say to re-arrest him. So tan-aw nato unsa gyud ang mga unsay legal basis nganong gidakop pagbalik si former Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Unya kani mga ngayon ani manggod kanang manawagan na tag kanang tabang because he was kuan kuno living peacefully. Maing taon-ta algitog panahon sa katong kanang manggong gara kay ka sa panahon nga gipangita pa ka ba ang mga tao dili kayo mo simpatiya og mga ingon ana nga style. So karon na timingan, I don't know ngano ni ingon siya illegally kidnapped ko no, illegally arrested, I don't know. So unsa man gyud medyo wala pa sad tay detalye kung kinsa ni mga tawhana ang nidakop sa iya ha, mga local authorities ba ni didto do na bay mga Filipino authorities. Kana atong susiyon later kay I'm sure nasad ni update niya ani either ang Congress or ang Malacañang kabahin sab niini no kay dili man sad kaayo sila transparent in terms of how they're dealing with the extradition. Okay, so mo na ang latest about kang expelled lawmaker Arnolfo Teves. Nya sa tong pagbalik partner, magisgot-isgot kitang pipila pa ka mga issue. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! We are
Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Partner, pila ka buok yung passport? Sara. Usara din yung passport. Lupig tang Attorney Harry Roque. Oh, kay siya kuno tulo matod pa ni Basig Justice na siya lain Secretary. nga citizenship. Ha? Di man Philippine passports ni matod ni Ang basig ko ana gipanchera na ang usa kay karaan na. So akong usara gyud ako yang akong anak duha kay sige yung sa kag-travel. Ni ka-expire na sa usa ikuan. Ako continue din na ipancher. I-puncher pero di na mo gamit pero nara gyapon imong copy. Pero unsa ka tinuod ning mga balita nga nadawat ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla nga si Attorney Harry Roque nga kasamtangang naangad to sa Netherlands naggunit og tulo ka Philippine passports. Matod ni Justice Secretary Remulla nga iya nang gipapangutana sa Department of Foreign Affairs nganong kini mga report taho nga naabot sa iya nga tulo man kuno ang gigunitan nga pasaporte niining si Attorney Harry Roque. Kay kuana siya. Kay imagine unsa ang benefit kung tulo imong Philippine passport kung dili ito kung kuhaon ang usa napakayduha nga mapakita sa mga immigration kung asa ka nga parte sa kalibutan kay napa man kay mapakita. So si Remulla matud pa nakadawat kuno sa mga taho nga si Roque dunay tulo ka passport niya na nag-file na ni motion ang DOJ sa korte aron ipa-cancel ang Philippine passport or passports ni Attorney Roque subay sa kaning iyang pagkagiingon nga fugitive of the law kay wa man kuno ni siya ni balik sa Pilipinas para atubangon ang iyahang kaso nga may kalambigitan sa iyahang may kalambigitan kuno siya sa illegal pogo operations. So karon si Attorney Roque is facing qualified and regular human trafficking cases diha sa Angeles City Regional Trial Court in connection aning Philippine Offshore Gaming Operators kon Pogo. Muna nga ipakalkal sa DOJ ngadto sa DFA ang mga daghan. Anong daghan? Kasi ningon siya nga, friend, nawagtang ako ang passport pag kuan lang paghimo lag affidavit of loss panotaryo ang Attorney John Destacamento. Naka-produce man siya kinawagtang man. Affidavit of loss paita sa dili man ko kinahanglan man sad siya mo atubang sa ako mag-affidavit siya under the 2004 notaryo niya notarial rules. No, and then ang adto ka magpanotaryo sa kuan sa opisina sa imuhang kuan sa abogado nga gusto nimo notaryuhan. So uli sa diri attorney kung gusto ka mag-file o magpanotaryo sa imong affidavit of loss. Pero kung napuno na dayon yung usa ka passport maunang duha. Pero sa iyang bahin partner matod ni Attorney Roque fake news niya. Gitodo na gyud nila ang ilahang kuan pagkumbati sa kuha. For the record, I am currently using one regular passport. Matod pa ni Attorney Roque sa usa ka statement gipagawa sa iyang Facebook page. Because the other regular one, which is still current kuno, has no more blank pages. So, sa ato pa, kung atong sabton, naa siya at least duha, ang iyang gigamit nga usa as a jet setter and a well-traveled. Sige ra ba to sila kuan? Sige ra ba to sila iniadto sa wa sa nag-ihap pero dili man na mapuno dayon kay ang immigration and stamp usahay gani tapad sikit ra kaayo mo na ta sir diha lang itapad maayo sa kuan kay aron na pay mahabilin blanco. So matod pa ni Attorney Roque nga wala na kuno siya nagamit sa kanang gitawag nga diplomatic passport since dili naman siya dili naman siya diplomatic, sure. Yeah, dili naman siya diplomat. Di na diplomatic, mangaway na. Di naman siya connected food. Maunang, di na siya allowed mo gamit ato. Di na siya, he's no longer an active government official. Yeah. Miingon sa si Attorney Roque nga ang DFA would know that his previous one was already cancelled because there were no blank pages left. Matod niya nga ang iyang passport is presently kuno iyang gitugyan sa mga Dutch authorities dito sa Netherlands as part sa iyang pagpang-apply og asylum. Kining asylum gusto siya nga sa maning asylum mangayo og refuge, mangayo og pakitabang sa gobyerno aron kupkupon siya didto dili siya
ipapauli diri whether as a deportee or dili siya pugson nga pabalikon sa Pilipinas kay matud pa he is being politically persecuted by the current administration. So si Roque miingon nga magkuan ko ta mag-ingat po tayo sa mga naglipanang fake news. Kay ilan ako nung itodo ang ilang pagpangdaot sa iya. Kuan lagi kanang sweeto lagi kaayo ka. Ano sweeto kay Katorns? When it comes to fake news, I don't know kay ano. How would you know, di ba? Di ba? Wonder ta ninyo katawa man kuan nila Iba-iba na lang. Wala partner niya, I was just kining na-intriga ko kay sa usa ka balita na ay usa ka linya nga gipuno si Attorney Roque nga kuan kaayo kining para nako kining kapaisa sa kilay ba sa gobyerno ay siya. The Philippine government should not be so arrogant, especially when European countries like Netherlands uphold human rights and the right to asylum in cases of political persecution. If they already failed in Timor-Leste, they stand even less of a chance here. Hello. Di ba mag-una na ito gisgutan nga nakadaog si... Mag-una man ito nadakpan. Karon na ba mag-una dakpan si... Murag eng, dog, ana na, for sure. Kanang, this will also be, a reflection of the administration, ha? Kung moingon kag-ingon ani kay katong kang former President Duterte, kaning kang former Congressman Teves, kanang na ay international law nga upholding of international laws ba ambot unsay kuan ni pod sa uban depende sad sa imong what colored lenses you're wearing. Again, it's always like that. Pero nagpabilin ang kamatuoran partner nga kani si Attorney Roque is naani say kaso nga gipasaka bato kaniya niya. Ingon siya nga unfounded, wa kuno ni basis tanang mga kuan, part lang kuno ni sa prosecution kay kung imo kunong basahon, kung imong inspeksyonon kuno ang mga ebidensya nga gipresentar initially against him, wala man kuno ngadtoy bisan gamay lang kuno nga trace nga magkapa-directly connect him to illegal pogo operations. Pero mao na lagi nga if you are not guilty, okay? So imo sa katubangon ang imong kaso pero nganong dili man siyang balik diri nahadlo kuno siya because of political persecution. But let's ang nag-issue ra ba sa warrant of arrest is not the same Marcos government. It's not part of the Marcos government per se because it was issued by the court and the court is part of the judiciary which is a separate branch. Independent of the executive branch. Supposedly. So supposedly. Na to. So mana partner nga wala di kuno tinuod nga tulo ka passport. Yaha. Duhara ka passport pero ang usa puno na sad so wala na gamit. So duhara lagi. Lagi duha na lagi more than one. More than one. Kung wala i-explain na ninyo nganong explain na sa DFA nga pwede nganong naunsa na nalakawa nga pwede man di ay nga more than one ang passport nga mahatag or ma-issue sa usa ka tawo. Basta mapuno lagi. Kamo ba hugaw kay mo kunahuna napuno na gani no? Puno na partner. So mao na. Nya. Onya. Katong arita nag-national, nag-international naman ka aritas national. Kay niingon ang presidente nga di lagi ko niya siya ganan ipa-impeach si Inday Sara. Ano makana? Pwede raman yun na magsige sa ingon ana pero what can he do? The ball is not in his hands. Wala sa imong mga kamot. Naasak mga kamot sa mga senador karong higayuna. So, unsa man na, di ba? Lagi ni uso na lagi ni partner ay mga report nga gusto siya makig-reconcile although in fairness klaro na nato nga dili siya mismo ang gusto pero gipangutana lang siya. Gipangutana lang sa reporter. Gi-feed ang question. Sa leading question. Karon na, line na po diyan. Why do I have to keep explaining? Ganyan talaga yan. Pipila ka adlaw sa di pa i-convene sa Senado, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Subli nga gitataw, gibalik yun, gi-stress yun ni President Ferdinand Marcos Jr. ang iyang pagsupak sa maong proseso. Ningon siya,
Why do I have to keep on explaining that I do not want the impeachment? Ang impeachment sa Vice Presidente, walay suporta sa hapit ko no katunga no sa mga Pilipino kung atong basihan ang survey. Labing bag-o nga Pulse Asia survey ang gipahigayon pipila ka adlaw sa wa pa ang midterm elections. Ang resulta sa May 6 to 9 nga survey nagpakita nga 50% sa mga nitubag o ni-appeal sa mong survey dili uyon sa pagpasaka sa impeachment case batok kang Duterte sa House of Representatives. 28% lang sa mga respondents ang ni-agree with the filing, samtang 21% undecided. Katong mga ni-disagree o wa ni uyon sa impeachment, wa kaayo na usab ko na from 51% in March, although it was up from 45% in February. Ang mga wala ni uyon. But it was up from 45% in February. So nisaka siya ang katong ni uyo ang ni-disagree after the arrest of the dad. Okay. So samtang suporta sa impeachment ni increase by 2 points to 28% in March from 26% in February. Pero mo giingon sa presidente nga kuno balik-balik pa bagyog kuno. Unya ang one rider party list representative si Representative Rog Gutierrez niingon usab na siya sa prosecutors iyang gi-downplay ang Pulse Asia survey kaniingon na ang public opinion should not dictate the course of a constitutional process. Correct. Sakto sad. Nasa punto, di ba? This is not man kuan according to public opinion. This is according to law. Kaya na may giduso nga kuan kaso. So niingon si Attorney Rog Gutierrez nga in relation to the prosecution, I cannot speak for everyone else, but we have to take it with a grain of salt. We also saw the result of the surveys in our senatorial elections. Referring to the unexpected win of Aquino and Pangilinan. He said, I really take surveys with a pinch of salt right now. Well, me, I always have taken that with di lang yun pinch. With a hand kuan. Diba? So, kung namanggay ko, a handful of salt na yun, hindi naman pinch. So, ang presidente, he's not the type who escapes from problems. He rejected calls also nga siya munaog sa pwesto. Kay siya niingon nga nanumpa siya nga mo carry out og deeper review of the performance of his officials to improve the quality of service rendered by the government. Mga kaalyado sa kanhi presidente nanawagan manggod og resignation ni President Marcos suman ang presidente ni mando sa iyang mga sakop sa gabinete nga iduso ang ilang courtesy resignation at tagaan siya kay gayunan nga i-assess ang performance sa matag departamento. Nganong pa-resign naman siya kung nangayo siya courtesy resignation? Mao man nila. Kay si former presidential spokesman Harry Roque ug si former executive secretary Vic Rodriguez kana pildi pagka senador ningon man sad mga kausaban sa gabinete dili maka-improve og bisag unsa kay ang problema kuno na ang Marcos. Iyahay lang gyud mo da. Sige, inayahay naman diha. Ningon sad si Presidente Marcos, why would I do that? I am not the type who runs away from problems. Iyang giingnan ang mga reporters dito sa Kuala Lumpur kay naam siya dito. So diyang gipangutana siya kabahin sa mga panawagan nga pa-resignon siya. Wala siya ni-elaborate sa leadership changes sa iyang administration na ba't iyang gitugan nga iyang performance review would go beyond the cabinet and would cover agency heads. So mo na niya ang phase 2. Phase 2 na ni. Siya atong gitan-aw, we are looking at the problem deeply. Expect us to be doing a rigorous review, not just at the cabinet level, but deeper. Iyasang gikumpirmar nga iyahan ang gipili kung kinsa unya ang mupuli ni Philippine National Police PNP Chief General Romel Marbil kinsa mo retire sa serbisyo karong Hunyo. Pero wa pa siya ni-identify kung kinsa ang sunod nga police chief kay iya pang ipahibaw sa appointee. Kung si Torre ba ni Ugdi, masayra na nato, inig ma-appoint na. Wa ta kabaw. Matod ni Presidente Marcos, ang PNP has been doing well in fighting crime, but emphasized the need to strengthen police visibility in the streets so people would feel safer. Matod niya, ang police, kinahanglan ko nga mo respond to incident reports within 5 minutes. Muram sag McDonald's. Your order in 5 minutes. Pam, mana, di ba? So, usa ka political analyst, niingon sa, digawas mo na sa Inquirer ron, niingon nga, ang presidential bid ni Inday Sara posibleng mag-atubang sa labing lisod nga hagit gikan mismo sa iyahang
gikan mismo sa alalay sa iyang amahan nga si Senator Bongo. Ayay, so murag unsa man ni ilahang Sinungagay na ni. ilahang kuan, Sabong. pabugdo sabong nila. Sabong. Si Ateneo, producer ni Basta-Basta, kay Ateneo de Manila University Political Science Department Assistant Professor Arjan Aguirre niingon, nga sigo, gigamit ang ihang kasuod sa natanggong karon nga kanhi presidente to advance his political career. Ningon siya ang kasuod ni Senator Bongo with President Duterte has a different quality. Correct. He's been using this for his political career. Meanwhile, the relationship of VP Sara with her father is also different. The dynamics are different. The father and daughter are not close and they have differences. Senator Bongo is very loyal to the former president and there's still tension between VP Sara and her father. I'm also thinking with the dynamics between Sara Duterte and Bongo, it is possible that there will be internal tension. But to me, based on mga chikas sa mga different communities, dugay nang na-tension. Okay. Mo na imong nasagap na tension. From friends. And by sila, you mean to say the Bongo Vice President and the Vice Bongo. President. Yes. That's kuan, murag that sounds reasonable to me nga pag-analyze sa mga panghitabo kay we have been eyeing ang mga tao murag puro sila all Sara, all VP Sara for 2028 and now this is another angle nga bitaw no. Bongo led the senatorial race midterm elections and I think na siya sa top 3 pag 2022 dili 2019. So among the voting population medyo duna sa standing sikat si Senator Bongo and then lahi sakto to yung giingon nga murag ang iyaha manggong connection is with the father yun dili kay with the vice president and kay bawo naman ang vice president is entangled with a lot of issues nga kinahanglan pa pamatud-an man sad pero suffice it to say nga murag daghan yung mga issue gipukol sa iya isip DepEd secretary kaniadto and now as Vice President. Which I think would have been easily addressed if she chose to really speak up about it instead of like mangisog or ranting, ano ba? Would have been avoided man to me. Lagi kaya matod pa niya ngadto katong sa hearing nila with Senator Risa Hontiveros kay gigamit raman kuno sa mga senador ang sa pagpamulitika ang kanang mga inquiry in aid of legislation. Unya mo sang gitagaan og bato. Nga pukpok sa imuha. Okay. Kung imo patong gitubag, you could have spun it differently nga. Okay. Bisag nisulti nako, I was very transparent with you. You still do this because you are afraid of me. Anak ka simple ba? Basta lang unta naa siya gitubag dili kay otherwise government funds man good. So mausad siguro. Nagisgot naman jud kag nagisgot naman jud kag former President Rodrigo Duterte. Nasa'y update dito kabahin sa iyang kaso kay di ba nangayo tog gusto ipa-disqualify sa iyang kampo ang mga judges kay matud pa nila bias kuno na mga accusation of bias pero gihimakak ni siya sa duha sa tulo ka mga judges nga duna sila bias so no matud sila we are not recusing, we are not excusing, we are not disqualifying ourselves kay wala gyud they maintain that wala sila bias and impartial sila paspasan sa Rodel syempre abti kay idol ba niya. So sa usa ka memo nga gi-announce made public karon lang nga semana silang ICC judges Maria del Socorro Flores Lira og Rain Adelaide Sophie Alipini Gansu sa pre-trial chamber sa Verdana Prez ikaw yan na gid siya kuwan gani kaliwat ni Sir Jobert kinahanglan kay tasig name kanang great people mo kuno na di upat kay ka letter ako kay taas ko no may apelyido na ikaw dili kay ka great imo na potential to be great kana imuha ako pa na moadto jud ko sa PSA kay tan-aw na ko unsa gyud tinuon nimong pangan nako mubura kayo ICC judge ilang gusto lagi nila nga pakuan pero gi-reject man ni ang ilang disqualification request sa defense kay matud pa sa usa ka observation report nga gisubmit aning duha ka mga judges nga at the outset we stress fully mindful of the provisions of the Rome Statute and the Code of Judicial Ethics
we take very seriously our solemn undertaking to exercise our judicial functions impartially and conscientiously and always abide by them. We see no ground, kung sila nakita nga kapasikaran ni karong kaso ni Presidente Rodrigo Duterte nga that will require them nga dapat ilahang mo inhibit sila or may excuse sila mo kaugalingon that could lead to their disqualification. So kanisad ba, let justice take its course. Kini lahi ni kung if you think nga there is a Pilipinas same og system aning sa ICC, although I'm not necessarily saying that that's true for the Philippines, but the public has that perception nga basig kuno there is a Pilipinas mapalit ko no ang hustisya. Of course that is not necessarily true kay wata asa man nga mapalit ang hustisya kay naa magigipanumpaan ang ato mga huwis. And then they are bound by the Code of Judicial Ethics as well. So all the more reason nga adto sa ICC kay unsa man ang imuhang rason nga nung mo pin down jud ka usa ka tawo nga in the first place wa ka kailaan ning tawhana. In the second place, you are just doing your job as a judge. So kani si Duterte pinaagi sa iyahang defense lawyer nga si Nicholas Kaufman, ato mahinumduman nga ang condition kuno that were already satisfied to warrant the disqualification of the two judges have been satisfied kuno. The judges have had prior involvement in the most substantive legal question in the case against Mr. Duterte. As such, the jurisdictional issues at the situational case levels are not just similar but identical. In other words, manggod, sila manggod kuno ang nag-issue sa warrant of arrest. So na kuno sila murag prior murag na sila initial nga judgment ba about sa guilt ni former President Rodrigo Duterte. In other words, murag tinambado na nato pag-explain but of course again gideny ni sa duha ka judges. So tan-aw nato partner, asa sad ni molungtad kay hapit na sa ba nagdagan ang panahon. September man sa impeachment trial, magsugod na sa ng ICC trial, confirmation of charges karong September. So let's see kung unsay dangatan pa sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, kung mo inhibit ba jud ning uban nga huwis. But I don't think mo inhibit sila no kay mo ning ilang baruganan karon wala man kunoy grounds. Tempa kay murag na sa man imuha na yung message na great dili lain nga si Biana na napatabang kay naay sige, lain man niya to. Grabe okay. So, samtang nag-accommodate ang akong partner sa laing kuan. Laing problema, serbisyo publiko man niya to. So, mao ni nga si Kaufman miingon nga the judges have had prior involvement niya. It is not reasonable, matod ni Attorney Kaufman, to expect a judge who has recently expressed a highly publicized position on a specific legal issue to depart from that view. But I don't, of course, highly publicized because it always involves, kani mga kasos ICC, kay these always involve, presumptively, or presumably, mga high-profile nga mga tao. Kay, sa may dadon dito, maabot na sa ICC. So, and then you have the former president on trial. So, natural na nga publicize yun ang position, but does that necessarily make the position or the decision tainted with let's say impartiality or bias? Dili man sad siguro inana kay it's one thing to kan usahay gud ang bias naa sa mind sa tawo nga nagbasa, especially kining ang imong kolor, kung unsa imong background, imong gusto nga madunggan, usahay makaingon ta nga bias against you, but really dili bias kay facts raman sad ang gigamit sa pag-judge. So muna nga usahay na sa kining Facebook ang mag-ingon, grabe kay moingon sa Facebook nga bias lagi ko no, pero sometimes makaingon jud ta nga depende ra gyud sa color partner. Kung unsa imong color, kung ingon pabor sa imuha, bias. No? Kung dili pabor, layas. Layas. Hoy, palayaso naman to, mantay oras, oy. Wala tay oras. At say padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi.
purong mo, ang diwat sa dalan ko. Sa Mateo 25:40 nang ingon, sultihan ko kamo, nga sa matag higayon nga maghimo kamo nini alang sa kalabing ubos nining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. Ang atong paghimo mayong butang ngadto sa uban, samara nga si Jesus ang atong gihimuan nini. Gani sa Mateo 25:35 nga nagingon man, gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Tumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduwa. Kini mga pasumbingay lamang ni Jesus aron ipakita kanato nga ang bisan unsa nga atong gibuhat sa atong isikaynon, samara nga kini ato gibuhat kadto kaniya. Busa dili mayong mudaw-daw kita sa uban. Hinuon gugma mo'y atong ipatigbabaw sa tanang higayon sa atong pakiglambigit sa uban. Doon ay mga tao nga ganahan kayo mutabang o muhatag og serbisyo, labi na kung ang ilang ngalan ipahibaw. Kining bahina mo'y angay natong bantayan. Dili ang imong gihimong aksyon ang minungdanon alang sa Ginoo. Hinuon ang iyang gitanaw mo ang disposisyon sa imong kasing-kasing sa dihang mitabang ka. May suon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nagitong amahan, ang imong gihimo nga paghatag sa imong gugma nga way sukod alang kanamong tanan mo'y angay nga mong sundon. Himuang malumo ang among kasing-kasing sama sa imong kasing-kasing aron kini mapuno sa gugma o mapaambit na mo kini dito sa uwan. Amen. Sa samahan sa Anak ng Espiritu Santo. Ang purong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong papakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all.